Alright mga kapatid. Meron po tayong emergency landing. Manonood po tayo ng video ng ating Harry Roque at ating bibigyan ng reaksyon at opinion. Abay, grabe ito mga kapatid. Kasi ako nalilito na rin sa mga nangyayari. Gusto kong malaman kung ano talaga ang benefits ng pagbalik nila doon sa, ibabalik daw kasi no, sa 19th Congress para malaman ba kung may nilabag. Sino ba ang mag-check nun kung may nilabag o hindi? Kung sila din, ibabalik din nila sa Senado. Ayun po, medyo naguguluhan ako doon mga kapatid. Welcome sa ating vlog. Ito po ang inyong si Kuya Deng, magbibigay ng reaksyon at opinion sa mga nangyayari. Gaya niya naman yan. Si Harry Roque, ito napakatalinong tao po nito. Magaling din, may humor, pero pagkadating sa batas o yung mga pag-aanalisa, kayang-kaya po niyang ipaliwanag sa atin. Medyo naguguluhan din siya. Pero mas karapat dapat pakinggan ho natin ito. Here we go. Fiber ni Juan, nandiyan dyan po ang internet na napakabilis at ang mura-mura pa. I-check nyo, tawagan nyo na, baka meron na yan sa inyong lugar. Sige, i-play na po natin to, Sir Harry Roque. Hello po uli, ha? Well, tayo po ay nagbo-broadcast again. Nagkaroon na ng desisyon ng impeachment court. At gaya ninyo, alam ko, nahehelo rin ako. Ano ibig sabihin ng desisyon na yan? Unahin po muna natin by saying kung ano talaga yung naging desisyon. Ang naging desisyon po, matapos na naging impeachment court ang Senado, ay unang-una, ibalik yung impeachment complaint sa Kamara de Representante para una, magkaroon ng sertifikasyon na hindi nalabag ang saligang batas sa pag-transmit ng pang-apat na impeachment complaint sa Senado. At pangalawa, okay, para malaman kung may nilabag o hindi nilabag, etc. Ganyan, ano? Ngayon, paano po yung mga usapin patungkol sa nagkaroon ng pirmahan? Di ba, dahil pumirma, sumobra pa nga na may mga paratang na may mga binayaran. Ngayon, wala namang ebidensya. Pero paano na lang yung mga nagsalita? Kaya ako ginawa yon, kaya ako pumirma, mga ganun, di ba? May mga video niyan. Kaya ako ginawa yun para sa inyo, sa taong bayan, kasi wala tayong budget, bla bla bla. Malagan yan, di ba? So, yung ginawa ba nila, pwede bang maging ebidensya yon? Kaya lang sila pumirma dahil doon? Legal ba yung pirma na yon? Yun. Kaso ang problema, kung 19th Congress din ang pipirma para sabihin nilang legal yung ginagawa nila, wala rin. Babalik din agad yun sa Senado, no? Yun lang ho sa tingin ko. Yung 1, 2, 3, tapos pang-apat na impeach. Di ba kada isang taon, isang beses lang? Tapos, sagutan sila ng mga salita na hindi mo maintindihan. Talino dito, talino doon. Pero kung tutuusin, dapat wag na lang ituloy yung impeachment na yan. Pwede namang ituloy. Sabi nga ni BP Sara, bloodbath, okay, the best yun, pwede. Pero kapag itutuloy nga nila, sayang din yung panahon at oras na dapat mas tinatalakay nila dyan yung mga pangangailangan ng ating taong bayan. Lagi namang ganun Pero wala tayong ibang Baka ito pagkatapos ng impeachment trial na to, issue, baka may susunod na naman. Hay, nako. Tuloy-tuloy tayo. pagdating ng 20th Congress, yung intensyon ng Kamara de Representante na ituloy ang prosecution ng impeachment complaint sa Senado sa ilalim ng 20th Congress. Ang tanong, pabor beto o hindi kay Inday Sara? Well, pabor at hindi pabor. Yan ang aking kasagutan. Ang nais ko sana mangyari, at nakita kanina naman, sinabi ko yan, ay mag-convince sila sa impeachment court, mag-move for dismissal, gaya ng gustong mangyari ni Senator Bato at saka ni Senator Robin, dahil kapag na-dismiss na yan, dahil wala ng oras para litisin ng impeachment complaint na yan, hindi na po pwedeng ma-question sa Korte Suprema kasi yan ay desisyon na ng Senado sitting as an impeachment court. Okay, wala at na yun. sasalig ang batas at nakasaad talaga doon na the Senate shall be the sole judge sa impeachment trial. No? So yun yung garantiya na hindi po pwedeng mabaliktad yung pagpapabasura ng ating Korte Suprema. Pero hindi yan po ang nangyari kasi hindi naman yan ang nangyari sa impeachment court hearing today. No? Ang nangyari po ay ipababalik lamang sa Kamara de Representante para sa sertifikasyon na hindi nalabag ang salig ang batas doon sa prohibition ng more than one impeachment complaint sa loob ng isang taon. At pangalawa, yung kagustuhan nga ng 20th Congress na bubuin na ng ibang mga kongresista na ituloy pa rin ang impeachment trial. Now, bakit ko sinasabi na
ito ay win kay VP Sara. Well, win siya kasi may posibilidad na kapag nagbagong liderato ng Kamara de Representante at nabago ang ihip ng hangin at magkaroon ng desisyon ng Kamara na dahil wala naman talagang public support yung impeachment na yan, pwede sila magdesisyon sa ilalim ng bagong speaker ng Kamara de Representante, either na, unang-una, wag nang pagbutuhan kung ito nga ay violative ng saligang batas, in which case, hindi talaga matutuloy ang trial sa Senado, o kaya naman, pangalawa, sa 20th Congress, kung magkakaroon ng bagong speaker at magkakaroon ng bagong ihip ng hangin, magsabi sila na hindi nila itutuloy ang impeachment trial. So kapag nangyari ito, syempre, hindi na malilitis si VP Sara, good as dismiss na yung impeachment complaint. Pero bakit ko sinasabi na hindi rin to win kay Inday Sara? Kasi hindi na-dismiss ang impeachment complaint. So ngayon, mag-aantay tayo. Ano ang magiging desisyon ng current Congress dun sa issue na nakabinbing ngayon sa Korte Suprema, at ang issue naman talagang yan ay dapat ma-desisyon ng Korte Suprema. Sa akin, mabuti na rin yung pagbalik ng issue sa Kamara de Representante kasi alam ng Korte Suprema na kinakailangan magbigay sila ng kasagutan. Ngayon kasi, hindi gumagalaw ang Korte Suprema either way kung tama yan o mali. Kasi alam naman natin, ayaw maghimasok hanggang mga ari ng Korte Suprema kasi ang mga nagdedesisyon dyan ay merong mandato galing sa taong bayan. Ganun po kasi yun eh. Ang tawag po dyan is judicial restraint, na kapag ang usapan ay usapan ng mga mihalon ng bayan, hanggat maaari, hindi makikialam ang Korte Suprema. Pero at the same time, bagamat may ganyang judicial restraint, may obligasyon din sila na kapag nalabag ang saligang batas, kinakailangan magbigay sila ng desisyon. No? Yan nga po yung sinasabi na certiorari powers ng Korte Suprema, na ultimately, tanging Korte Suprema lamang ang makapagsasabi kung ang gawain ng kahit ang ahensya ng gobyerno ay labag or konforme sa saligang batas. Dahil ang trabaho ng Korte Suprema ay itaguyod yung supremacy ng ating saligang batas. Pero at the same time, siyempre, bilang supporter ni VP Sara, akala ko tutuldukan na yan. Kasi ang issue talaga, dapat bang ma-carry over yung impeachment complaint sa 19th Congress to the 20th Congress? Itong desisyon ng Korte ng Senado ngayon, hindi niya sinagot. It can go either way. Desisyon ng Kamara kung itutuloy nila sa 20th Congress or desisyon ng Senado. Ang problema dyan ay pag magdesisyon ang Kamara de Representante na dapat ituloy nila sa 20th, pwede bang mag-complain ang Vice President na panibagong impeachment complaint na naman yan? Kasi yung impeachment complaint na hinain ng 19th Congress, hindi naman po pwedeng mabuhay yon sa 20th Congress. Kung titignan natin ang President ng Amerika, dahil yung trial ang pinag-uusapan na panibago. Pero kapag ang nangyari ngayon, ay binigyan nila ng discretion na kung itutuloy nila o hindi sa 20th Congress. So nagkaroon na naman ng panibagong constitutional issue. Yan ba ay paglabag doon sa prohibition na multiple impeachment within 1 year? Kasi lumalabas under the 20th, paano naman nila mapapatuloy ang impeachment complaint na hinain ng 19th Congress? Bagamat ang logic ni Senator Cayetano at saka ni Senator Cheese kanina ay dahil nga bago na ang Kamara de Representante, walang kaduda-duda, ay hindi continuing body. Kasi pagdating ng June 30, bago talaga ang komposisyon ng Kamara. No? So, hindi ko lang maintindihan kung paano nila masasabi na mapapatuloy ang prosecution ng isang impeachment complaint na inaprobohan ng 19th Congress. Kinakailangan siyempre, aktuhan na naman yan ng 20th Congress. At kapag inaktuhan yan ng 20th Congress, hindi ba yan ay prohibited second impeachment complaint? Kasi hindi naman ibig sabihin yun na palibasa sinabi nila na sige ituloy yan, na po pwedeng matuloy yan. Bakit? Kasi kinakailangan aktuhan na naman ng Kongreso as a whole. At ang nagdidesisyon ay ang 20th Congress, ibang Kongreso na sa 19th Congress. So, yan ang aking conclusion, no? Hindi siya complete win, hindi rin naman complete loss kay VP Sara. Again, ulitin ko, win siya kasi meanwhile, hindi magtutuloy panandalian. At matutuloy lamang yan kung unang-una, magbibigay ng sertifikasyon ng Kamara na hindi labag sa Constitution itong Articles of Impeachment, maski siya ay pang-apat na impeachment na. At pangalawang isang implikasyon dyan, nagpapahiwatig talaga sa Korte Suprema na dapat sila magdesisyon. Kasi ang Senado mismo hindi sigurado
kung talagang tama ba yung pag-file ng articles of impeachment bagamat siya ay pang-apat na impeachment complaint na, no? So, mensahe yan sa Korte Suprema. Ito pwedeng desisyon na ng Korte Suprema kasi nga ang issue, tama ba yung ginawa ng Kamara de Representante? Kapareho ng ginawa naming issue nung ini-impeach si Chief Justice Davide na tama ba na yung second impeachment complaint within 1 year, yan ang magiging basehan ng impeachment trial. At ang sabi nga ng Korte Suprema doon, hindi po pwede yan. Kasi matapos ma-dismiss doon sa kaso ni Davide ng Committee on Justice yung impeachment complaint, sa loob lamang ng ilang buwan, ay naghain na naman ng panibago na mayroon ng sapat na lagda. At ang sabi ng Korte Suprema, yan ay bid na for being a second impeachment complaint. Pero dahil meron pang ang pagkakataon ng Kamara ay magsabi na sinicertify namin na walang nalabag sa ating saligang batas sa paghahain ng impeachment complaint, bagamat ito'y nakabase na sa pang-apat na impeachment complaint. At pangalawa, dahil hinihingi nila yung malinaw na deklarasyon sa 20th Congress na handa sila magpatuloy sa paglilitis kay Inday Sara, may posibilidad na matigil nga. Pero walang kasagutan kung tuloy o hindi hanggang hindi unang-una magdesisyon ang 19th Congress na walang nalabag sa saligang batas sa paghain ng impeachment complaint base sa pang-apat na impeachment complaint. At pangalawa, kailangan pa na magsalita ang Kongreso na 20th Congress na nais nilang ituloy. No. Pero at the same time, hindi siya win. Kasi nga, tuloy pa rin. At siyempre, habang tuloy yan, alam naman natin kung ano mangyayari in the interim, no? Gagawa na naman ang budget ang Malacanang. Ano na naman, mabubusog na naman ang mga kongresista. Lalong-lalo na ng 20th Congress dahil sila na ngayon na magtatakil budget for 20th Congress. Ayan na naman, gagamitin na naman ng ayuda para makuha yung sertifikasyon na hinihingi sa 20th Congress na gusto nilang ipagpatuloy pa rin ang impeachment complaint. Talo na naman ang taong bayan dahil gaya ng nangyari ngayon na ginamit ang ayuda para makuha ang boto, ang mga pirma para maihain ng impeachment complaint sa Senado. Gagamitin na naman ang pondo ng 2026 budget para makuha na naman yung certification na nais na namang ituloy ng Kamara de Representante yung impeachment trial ni BP Sara. So by and large, bagamat hindi ito complete win, hindi complete loss kay BP Sara, talo na naman ang taong bayan. Hay nako. May posibilidad palang papunta doon ang akala nating sabi ko kanina, pag na-impeach ba si BP Sara, sa ibang video ko rin, ganyan sinasabi ko. Mapapaunlad ba yung ating Pilipinas? Gaganda ba? Ganyan. Yung pala, may possibility, no? Ayun na sinasabi ni Harry Roque. Base sa opinion ko, may possibility pala na magka-budget na naman dyan. Tapos, mabubusog na naman yung mga gustong makinabang. Ganun pala yun. Bigla ko nang hina, mga kapatid. Ay. Wala. Ngayon lang ho talaga ako nakakita ng ganitong administrasyon. Simula nung pinanganak ako, corruption, lagi ko naririnig, corruption. Yeah, may corruption. Pero mas nalinawan ko yung corruption nung nagbablog na po ako, mga kapatid. Maswerte tayo dahil meron tayong pangunawa. Hindi tayo katulad ng mga ibang nasa comment section na kung mag-comment sila, kurakot si BP Sara, walang nagawa si BP Sara. Alam nyo mga kapatid, pumunta kayo sa comment section, pag may nakita kayong mga ganon, birahin nyo ng birahin. Birahin nyo. Ibig kong sabihin na birahin, sagutin nyo, komentan nyo rin, sagutin nyo yung mga sinasabi nila. Wala ito. Kasi iniisip ko, no, pag bumalik yan sa 19th Congress, pipirmahan nila, sasabihin nilang legit yung ginawa nila. Sila din naman pala ang pipirma. Bakit? Base ho sa aking pagkakaintindi, ha. Eto hindi ho tayo matalino, ha. Tayo'y nagkokomento lamang sa mga ganitong balita.
Ayon lang ho to sa pagkakaintindi ko. Sa mga matatalino dyan, na mga taga-kabila, pag pumunta po kayo rito at nag-comment kayo, free to hit, kumbaga, bahala kayo kung anong gusto nyong sabihin sa akin. Ako'y nagbibigay lamang ng opinion. Sige lang, mag-comment po kayo dyan. Etong si Senado, naguguluhan sila na kung itutuloy o hindi, naghahatian mga opinion nila. Ngayon, ibabalik nila sa 19 Congress, ditong sa 19 Congress, kaya nagkaroon ho ng mga pirmahan, 'di ba? Sabi ng ganito na kaya kami tumanggap, mga ganun, may ganyan-ganyan. Pero hindi ho natin alam, walang kasiguraduhan, walang mga ebidensya, pero may mga nagsasalita na kaya sila tumanggap para daw sa kanilang lokal o sa lugar nila, bla bla bla. Yun ba hindi pa buba sapat na ebidensya yun? Ako'y nagtatanong lamang. So, sa pagpipirma pa lang, parang may nakikita na po kasi akong mali, no? O ngayon sa 19 Congress ibabalik nila. Pakitingin nga ulit itong, halimbawa lang, no? Pakitingin nga ulit itong mga papel nyo kung tama. O ngayon nandito na sa 19 Congress. Si 19 Congress pipirmahan na lang. Silang gumawa niyan eh. Kung pipirmahan, ibabalik din agad nila yan sa Senado. Ganun din. Ba't kailangan nyo pang ipunta rito para lang, dapat may ibang ahensya na titingin kung talagang yung ginagawa ng 19 Congress legal o hindi. Hindi yung sila mismo ang, ayon lang mo sa pagkakaintindi ko, baka naman mali ako, baka mayroon naman talagang titingin sa 19 Congress para lang mapatunayan, itong mga 19 Congress, legal pala yung ginawa nila. Sige, ibalik nyo na dyan sa Senado. Ganon. Pero kung sila din mismo ang titingin, wala rin. 19 Congress Para sa akin, hindi dapat ituloy ang impeachment. Kasi paninira lang ho talaga to. Alam ko, gasgas na ho yung word na to, pero paninira ho lamang ito sa mga Duterte. Akala ko ho kasi yung mga taga-kabila, matatalino mag-isip yung iba. Yung iba, sakay-sakay lang eh. Pero yung sa mga kuya natin dyan na simula pa po nung Uniteam, akala ko mga okay talaga sila mag-isip. Pero wala eh. Ganun ho talaga. Kasi hanggat nandiyan dyan si BP Sara, maiilang silang mangurakot. No, base lang sa opinion ko, maiilang sila na gumawa ng mga masasama. Although kaya nilang gumawa, pero maiilang sila. Lalo na, magiging threat ito sa kanila dahil pag ito ang naging presidente someday, chat. Di ba? Durog silang lahat. Yun lang, kahit ako naguguluhan. So, paano yan? No, paano? Ganun-ganun na lang ba yun? Ibabalik sa Kongreso, tapos pagdating doon, itutuloy naman din pala. Ang gulo, nalilito ako mga kapatid kasi pagpunta sa 19 Congress, sila din ang huhusga. 19 Congress din ang gagawa ng certificate na legal yung ginawa nila. Correct me if I'm wrong, baka naman maliw ako. Ang lahat to ng sinasabi natin dito, pawang reaksyon at opinion lang ho natin, ano? Hindi ho natin sigurado, pero baka naman may pinupunto rin yung sinasabi ko. Pa-comment nga po dyan sa comment section. Makikisuyo lang po ako. Sino ba ang huhusga kung legitimate, kung legit yung ginagawa nila na impeachment? Sino po ang manghuhusga niyan? Sino po ang titingin? Kung Kongreso o ibang... Naguguluhan ako puti kasi ibabalik din nila. Ay, nako. Ewan ko ba. Sige, magsayang kayo ng panahon dyan. Wala, tiis-tiis tayo mga kapatid. Wala sila ho yung mga namumuno no? Wala. Sana may magkaroon dyan ng mga matatalinong pag-unawa.